May mga indikasyon na ang ekonomiya ng China ay dumaranas ng matinding paghina at may mga analyst na nagsasabing posibleng nasa simula na ito ng slow collapse o long-term stagnation. Hindi pa ito ganap na collapse tulad ng pagbagsak ng ekonomiya ng ibang bansa, pero may ilang pangunahing senyales ng paghina. Una, real estate crisis. Ang sektor na ito ng real estate ng China ay dating 25 to 30% ang GDP ng China, ngunit ngayon ay pababa na. Pangalawa, pagbagsak ng consumer confidence. Maraming mamamayan Chino ang naging mas maingat sa paggastos dahil sa kawalan ng tiwala sa hinaharap. Tumataas ang saving rate at bumababa ang consumer spending. Hindi magandang senyales para sa ekonomiya. Pangatlo, demographic crisis. Bumababa ang populasyon ng China noong 2023. Ito ang unang pagbaba sa loob ng mga dekada. Bumaba rin ang bilang ng mga kabataang nagtatrabaho habang dumarami ang matatandang mabigat ito sa sistema ng ekonomiya ng China. Pang-apat, problema sa employment at kabataan. Tumataas ang unemployed rate, lalo na sa mga kabataan. Sa isang punto noong 2023, tinigil pa ng gobyerno ang paglalabas ng youth unemployment data. Indikasyon na seryoso ang problema dito ng China. Panglima, pagkabawas ng foreign investment dahil sa mga bagong batas sa seguridad, tech crackdown at tensyon sa pagitan ng China at Western country at ng US, maraming foreign investor ang umaalis o hindi nagtitiwala sa merkado ng China. Pang-anim, overspending sa government spending. Hindi sapat ang stimulus ng gobyerno upang buhayin muli ang pribadong sektor. Marami pa ring negosyo ang nahihirapang maabangon matapos ang COVID-19 lockdown. Hindi ba ito total collapse? Pero ang mga nangyayaring ngayon ay posibleng magsilbing simula ng decade-long slowdown. Hindi dramatikong pagbagsak, pero mabagal at patuloy na paghina. Marami pa rin namang lakas ang China, malawak na manufacturing base o global trade connection at malakas na state control, kaya patuloy itong lumalaban. Ang agresibong pag-atake ng China sa mga teritoryo sa South China Sea at iba pang bahagi sa Asia ay bahagi ng malawak na estratehiya nila upang palakasin ang kanilang pambansang kapangyarihan dahil sa kanilang unti-unting pagbagsak ng ekonomiya. Lalo na ngayong humihina na ang ekonomiya. Narito ang ilan at paano ito konektado sa kanilang sitwasyon. Una, destruction sa loob ng bansa. Kapag humihina ang ekonomiya, karaniwan sa mga gobyerno ay gumagawa ng hakbang na nakatuon sa nasyonalismo upang ibaling ang atensyon ng publiko sa labas ng bansa. Pangalawa, ang access sa resources. Ang South China Sea at ang mayayaman sa langis at natural gas, isda at yamang dagat, mahalagang shipping route. Dahil lumihina ang ekonomiya ng China, mas mahalaga para sa China ang makontrol ang mga yamang ito upang masuporta ng kanilang ekonomiya at energy needs gaya ng ginagawa nila sa South China Sea at sa Indo-Pacific at West Philippine Sea. Pangatlo, military power, economic influence. Ang pagpapakita ng lakas ng militar sa teritoryo ay paraan ng China para mapanatili ang kontrol sa mga sea trade route na mahalaga sa kanilang export at import. Pang-apat, bumababang tiwala ng investor. Ironically, ang pag-aangkin ng teritoryo ay nakakatakot sa mga foreign investor, lalo na kung nauuwi sa tensyon o banta ng gera. Mas lalong humihina ang ekonomiya kapag bumababa ang tiwala sa political stability. Sa kabuuan, ang agresibong pagkilos ng China sa mga teritoryo ay hindi sanhi ng pagbagsak ng ekonomiya, pero nakaugnay ito bilang tugon at estratehiya upang ipakita ang lakas sa gitna ng kanilang humihinang ekonomiya.